everything you've done for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you are my forever. Delighted, overwhelmed, Lord, clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you are my forever. Delighted, overwhelmed, Lord, clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. You made me feel, you made me understand how simple life is when I am in your hands. It really hurts and painful deep inside when no one cares and no one understands. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Save me from the grave. You made me feel, you made me understand how simple life is when I am in your hands. It really hurts.
sometimes we're down, but it won't matter as long as you're around. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you are my life. Lord, you came. All my hope is you. Took my hand and then you made me strong. All my life, Lord, to all my heart is you. Saved me, you saved me from the save me from the grave. You came to set me free, Lord. Isang mainam po na bagay, mga kapatid, na lagi po natin naaalala ang pagliligtas po ng Panginoon sa atin. Sa katunayan, hindi lamang po ang ating soul ang niligtas ng Panginoon, kundi hanggang ngayon ay nililigtas po tayo. Nililigtas po tayo sa ating mga physical, sa ating mga emotional problems, hanggang financial po. Hawak-hawak po niya yan. Dahil po, siya ang Diyos ng kaligtasan. Walang iba po, kundi ating Panginoong Jesus. The Lord our God, the Lord is one. There's only one name whereby we must all be saved. In the name of Jesus. There's only one way. He's the truth and He's the life. Jesus came to save us. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ. For forgiveness of our sins, we'll receive the gift of the Holy Spirit. To God be the glory. As Father He created all. To God be the glory. As Son the Savior of the world. To God be the glory. Pag sinasabi mo ang isang bagay at pinaniniwalaan mo na nangyayari sa iyo, mangyayari yan. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Huwag kayong pinaka-focus sa blessing, sa healing, sa miracle. Huwag! Pumokus ka kay Jesus Christ at the cross. Bawat kilos, bawat salita, bawat pag-iisip at ginagawa natin sa body na ito ay reenactment of the Lord Jesus Christ's earthly ministry. Kung paano siya nag-ministry noon,
na lumalakad sa labas, nagmi-ministry, si Jesus Christ nakikita, ganun dapat ang nakikita po sa atin. We say what Jesus would be saying that moment, and we would be doing what Jesus, our loving Savior, would be doing at that moment. And we keep on doing it, striving for it, pasasambat with the power of the Holy Ghost. Kayanin po natin. That's a sacrifice of a surrendered life. Do not let temporary defeat become our permanent identity. Perhaps ang iba po sa atin, we may have lost our joy, or your fire, or yung altar, even your leadership. But remember, we have not lost God's power to restore. Lifted up, we defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. Happy Mother's Day! Yes, happy Mother's Day po sa lahat ng mga moms out there. We prepared a special game just for them, and this game is called A Rap to Remember. Mag-proceed na po tayo sa ating second game. This game is called Dear Mom. Happy Mother's Day! We love you! Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior.睡在最自由的时候，轻轻拍着我肩膀；睡在最快乐的时候，愿意和我分享。日子那么长，我在你身旁，现在经常让我感到充满力量。谁能忘记可是一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？
笑容在脸上，和你一样大心肠，为自己鼓掌。我和你一样的坚强，一样的全力以赴追逐我的梦想，哪怕会受伤，哪怕有风浪，风有之后才会有迷人芬芳。我和你一样的善良，一样为自由的人打造一个天堂，歌声是期盼，将照亮希望，所有的付出给予爱的力量，和你一样。水在最自由的时候，轻轻拍着我肩膀；雪在吹开了的时候，愿意和我分享。日子那么长，我在你身旁，现在经常让我感到充满力量。谁能忘记可是一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？笑容在脸上，和你一样大心肠，为自己鼓掌。我和你一样的坚强，一样的全力以赴追逐我的梦想，哪怕会受伤，哪怕有风浪，风有之后才会有迷人芬芳。我和你一样的善良，一样为自由的人打造一个天堂，歌声是期盼，将照亮希望，所有的付出给予爱的力量，和你一样。Yugan natin ulo natin, pikit natin ating mga mata. Dakilang Ama, sa oras pong ito, Panginoon ko, buong puso't kaluluwa, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga mothers dito po sa loob ng building na ito, Ama. Lord, alam mo po ang kanilang mga dinadala sa buhay, Ama. Sino man po, O Diyos, ang nabibigatan, O Lord, ay palitan mo ng kagaanan ng kanyang dinadala, Ama. Punuin mo sila, Panginoon, ng wisdom and knowledge, O Lord. Umanong pamahalaan, Panginoon, ang loob ng tahanan. Ganun din po ang kanilang mga anak, Panginoon, kanyang asawa, at ang kanyang pamilya, Lord. Tulutan mo rin, Panginoon, ang bawat sa mga magulang o nanay na nandirito, O Diyos, ay bigyan mo ng lakas ng loob, Panginoon, ng tibay ng pananampalataya upang sa ganung matagalan at malabanan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Tulutan mo, Panginoon, ma-guide sila, Panginoon, ng ayon sa kalooban mo, Lord. At tulutan mo magkaroon, Panginoon, ay bayong patience, kapag long suffering, Lord, pamaitaguyod ng gusto ang kanilang pamilya, Lord, ang kanilang mga anak, Panginoon ko. Kasi may problema sa anak ko, Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan, paano lulutasin ito, at kung paano kausapin ng maayos, Panginoon, kanyang anak, Lord. Gayun din, Panginoon ko, tulungan mo siya sa magitan ng Espiritu Santo mo, O Diyos. I-guide mo lahat, Panginoon, mga nanay na nandito, O Diyos, at tulungan mo lahat sila, Panginoon ko, ay ma-guide, Panginoon, ng Holy Spirit at anointing mo, Panginoon. At lahat sila, Panginoon, isang maging mabuting halimbawa sa loob ng iglesia, Ama. Lord, unat mo ang kamay mo, Lord. At basbasa mo po lahat ng mga mothers na nandito, O Diyos, at binibigay ko pong bendisyon sa kanila, O Lord. Buksan mo po ang bintana ng langit, buhos mo ang pagpapala sa kanila mula sa spiritual, sa physical, at sa material na bagay, Ama.
Tulutan mo, Lord, ang kanilang pagiging nanay na maayos na nanay, ay hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon ko. Marami po salamat, Lord, at umaasa ako ng tagumpay sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Lord. Hindi lang sa taong ito, kundi sa maraming taon darating hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord. Lahat sila, Panginoon, ay totally dinededicate ko sa iyo, Panginoon ko, at lagay mo silang lahat sa iyong mapagpalang kamay at sa ilyuhan mo na iyong banal na dugo, Ama. Maraming salamat, Lord. Ay nakatitiyak kami lahat ng mga nanay na nandito po ay magkakaroon ng tagumpay sa kanilang pamilya. Salamat po, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, God bless you all. Thank you so much. Welcome po sa ating pong friends again and Jesus Christ, to God be the glory. Welcome to church. Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth. This book of the law, they were referring to Torah. Ngayon po mga kapatid, we have another book, and that is the Holy Bible, mga kapatid. And that will be consisting of the Old and the New Testament. But ye shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So for a while I was thinking, could there be bad success? Because this verse is saying there's actually a good success. There's another adjective to success. Good success. And pag sinabi ng Bible, there's good success, so potentially and possibly there is a bad success. Because we can be successful according to the measurement ng world standard, pero sa harapan ng ating Panginoon, that's a bad success. When we get too successful and God is not in the equation, is an example of a bad success. Now mga kapatid, ang ating pong pagbabasa, pagpapaniwala, at pagsunod po sa salita ng Diyos, sa mga biblical principles na tinutukoy po natin o inilalarawan natin sa buhay natin, ay tiyak po ang truth na sinabi, you will have good success. And ang kaibahan lang, the good success ng Panginoon does not come very quick. Because the good success ng Lord will happen in a time na katapos ng breaking point mo. After your breaking point, after your humbling point, after battles upon battles, parang hindi na yata matapos tong battle sa buhay, battle upon battle upon battle. Pero kasama mo si Lord, nananampalataya at sumusunod ka pa rin kahit ang daming battles. Ang naghihintay po sa inyo, sa akin, sa ating lahat, ang katotohanan ng sinabi ng Diyos, you will have good success. Sabihin mo sa katabi mo, you will have good success. Dakilang Diyos sa umaga nito, Panginoon, alay-alay po namin ang linggong araw na ito. Araw po ng aming mga mommy. Sabalit alam namin na meron po kayo napakahalaga ituturo sa amin. Ano pagiging disipulo po namin, disipulo mo, Panginoon. Kaya dalangin ko lahat ng disciples of the Lord na nandito po ngayon, ay itahi namin, Lord, ang aming mga puso sa inyo. At anuman po, Panginoon, ang ibibigay nyo na mensahe na paparatingin nyo po sa inyong malingkod, Lord, ang inyong servant, Lord God, ang mahal na bishop, ibigay nyo po yung full blast of anointing, Lord. Makikinig kami, Panginoon, mula dito sa harapan hanggang doon po sa nasa dulo, at saan man po kami nakaupo, nanamnamin po namin ang salita mo. Kaya ibigay mo po, Lord God, na anointing po, triple anointing para po sa aming mahal na bishop. At sa amin naman pagpupuri at pagsamba, nawa, Panginoon Diyos, kayo po, Lord God, ay makita mo ang aming kahubaran at makita mo ang pangangailangan namin sa isang Diyos na tulad mo. Kayo po, Lord God, ay hinihilingan po namin bumaba. Sa pagsabi pa lang namin ng praise the Lord, sa pagkanta pa lang namin na ikaw ang rason bakit kami lumalaban, ikaw ang rason bakit kami masaya at ngumingiti pa. Sa pagsabi po namin, Panginoon, na nothing and no one will compare to you and
no one will defeat you because you're undefeatable. Sa pagsabi namin, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, Ikaw, Lord, ang luluhuran namin, Ikaw ang sasambahin, Ikaw ang itataasan namin ng kamay, Ikaw ang sasabihan namin, Ikaw ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo ngayong araw na ito. At now, Panginoon Diyos, maliit man, Lord, ang aming pagpupulong na ito, subalit kapag Ikaw, ang pinakamatapang, ang pinakamalakas na Diyos ang bumaba sa aming kalagitnaan, mararamdaman namin ang pagiging malaking Diyos mo sa aming buhay. At lahat ng iniisip namin problemang malaki ay liliit sapagkat ang napakalaking Diyos ang magpapaliit at magpapawi lahat ng aming mga suliranin. Kami po, Lord, ay taos-pusong naniniwala. Basbasa mo ang puso lahat ng dirito. Aming manapasuludig magbibigay po ng gospelya. At ganun din po, Panginoon, lahat ng tatanggap sa iyo ngayon pa lamang, tanggapin mo na po into the kingdom of God. We celebrate this day, O God, with your Spirit, with your Holy Spirit. This we ask in the mighty, most precious name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen! A very pleasant Sunday, Church of God. Hey, another reason to smile and another reason to praise and worship our Lord God. Lord, let's pray. Come on, church. Lifted me up and gave my life a brand new start. Refreshed my mind and now I sing, but just can't stop. 'Cause you are the one, everything I want. You give me reason to smile. Free, you give me everything I need. Going to live each day with faith again. Let's praise the Lord, church. They give you praise. Let's go. Sing, you are my Lord, Lord. You are my world, you set my feet on solid ground. My soul secure, I won't be moved. You are my rock. You are the one. You're everything I want. 'Cause you give me reason to smile. As you set my spirit free, you gave me everything I need. Going to live each day with faith again. Lord on high, your word will be my life. Hold my hand and guide me. You're the way, the truth, the life. You give me reason to smile. As you set my spirit free, you gave me everything I need. Called to live each day, you gave me reason to smile. As you set my spirit free, you gave me everything I need. Called to live each day with faith again. 'Cause you are our reason, Lord.
rivals will cry you. They have their eyes on your throne. Though they rise up like a log, they for confession you Lord. Kings and their kingdoms will challenge, raising their weapons of war. The fire is fixed in your flame, 'cause victory is always been yours. What could dare to compare to your greatness? There is nothing, there is no one who could dare to compete as your equal. There is nothing, there is no one. There is nothing like our Lord Jesus. Darkness could test us with power. They see themselves in your crown. The demons can't help but to tremble, 'cause God, you're not done reigning now. What could dare to compare to your greatness? There is nothing, there is no one who could dare to compete as your equal. There is nothing, there is no one. What could dare to compare to your greatness? There is nothing, there is no one who could dare to compete as your equal. There is nothing, there is no one.
Okay, purihan ng Diyos mga kapatid at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon po. Good morning sa inyo lahat at doon sa mga mother po ay Happy Mother's Day. At salamat po sapagat nanay kayo. Sa oras pong ito, ayuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat uli sa iyo, Lord, at i-bless mo po, Panginoon, ang ating gawain sa umagang ito at pagpalain mo kami lahat, Lord, sa mensahe bibigay mo sa amin, Lord. Tulutan mo, Lord, ang sumong spirit of resentment sa amin, O Diyos, kundi tulutan mo matanggap namin, O Lord, ang lahat na sasabihin mo, O Diyos, at padali mo po spirit of conviction sa amin lahat, Ama. Anoint mo yung lingkod, O Diyos, para madama namin. Ikaw mismo magsasalita sa aming kalagitnaan, Lord. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. The book of John 8, verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you or set you free. And our subject today is entitled, Make Them My Disciples. Part 3 na po tayo. How a disciple stands in the truth. Paano tayo tatayo sa katotohanan? You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, I'm really sorry to disappoint you because I really want to preach about Mother's Day this morning, but I'm afraid that my momentum and even your momentum doon sa ating discipleship program will be interrupted. Kasi yung discipleship program po natin ay napakahalaga po. Especially nowadays that we are living in the last days, not only in the last days, but we are living in the last hour, according to 1 John 2:18. The last hour before the coming of the Lord at before the revelation of the Antichrist. Sa ngayon po, napakalapit na po. In fact, isa yan sa dadaanan natin sa tatalakayin po natin. That's why today, I will be teaching about how disciple stands in the truth. Paano tumayo sa katotohanan ang isang disciple? Kapag sinabing truth, there are various truths. The truth about science, history, mathematics, politics, and business. And even the church sector, there is much truth to be observed. The truth about the judgment of God, the truth about sin, about hell, and how to live a holy life. But the most important truth is the truth about the way or the doctrine of salvation and of the Godhead. Now, that's the first thing you must know when you join a church. What is your way of salvation and what is your belief about the Godhead? Sino ang God? Ilan ang God? Dapat alam po natin. Because once you miss the truth about these things, you will be forever lost and deceived in that church. Yan po ang basehan. Pagdating po sa church, yung way of salvation ang number one po. Dapat tama ang way of salvation. As a matter of fact, ay tayo nandito po para mas-save po tayo. And speaking of the word deception, in the book of Matthew 24:3 says, Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? The sign of your coming and of the end of the age. Now Christ answered, verse 4-5. And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. Yan ang number one sa signs. Before earthquake, verse 7 is earthquake. Yung po wars, kanya kayo, huwag kayong magtaka po. Pag bigla sumiklab ang gera na yan, huwag na kayo magtaka. Isa sa mga signs po ay war. Magkakaroon po ng war. Earthquakes, huwag din kayo magtaka. Kasama po pestilences like COVID-19, kasama po sa pestilences before the coming of the Lord. Pero ang number one binanggit ng Lord is about deception. Deceives you. Next verse. And many will come in my name, saying, I am the Christ. Marami nagsasabi, ako si Christ. Marami po magsasabi, hindi lang po false Christ yan, about false teaching of Christ. Deception about false Christ or false teaching about Christ. Marami po sa ngayon. Laganap po sa ngayon. And the Bible says, and will deceive many, not few, but many will be deceived.
Marami ang madadaya po. Marami, sabi ng Lord. In fact, in verse 23 and 24 says, then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe. Huwag kayong maniwala. Pag sinasabing nandun si Christ, nandirito si Christ, siya si Christ, do not believe it. Next. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive if possible, even the elect. Pati yung mga pinili ng Lord, pati mga pastors, marami po ang nadideceive. But currently, many churches set aside the importance of doctrine. Sa kanila, baliwala ang doctrine. Marami nagtuturo ngayon. Huwag mo intindihin ang doctrine. Alam ko, basta tayo, puro love tayo dito, love doon, the care of God, healing, at miracles. Yan ay ituro natin. Yan po, deceive ang church, pagka ganyan po. Pag ang doctrine po sinet aside ng church, hindi po right doctrine po yan. Pirmi ninyong tatandaan. I will be very bold sa inyo lahat. Pati kayo nanonood sa television po, magiging bold ako sa kanyo dahil ayoko managot po sa inyo. Bawat preacher na tumatayo sa pulpit po ay may pananagutan po. At tulad din po yan ng mga politiko, pag tayo po niyan, may pananagutan po sila. Wasa sila po ay inelect po sila, may pananagutan sila. Kami rin mga pastor, ganun din po. As a matter of fact, ang mga politicians po, ang tawag po ay ministers of God. Ito po kung Romans 13. Kaya mga ministro din po sila at may responsibility at accountability meron sila. Ganun din kami mga pastor. Accountable kami sa inyo pag hindi namin sinabi ang totoo sa inyo. Ngayon, what kind of church do the world have nowadays? Anong klaseng church ang meron ngayon? Yung iba po kung tawagin siguro, tawagin natin massage center. Alam niyo kung bakit? Pagpasok mo sa loob, yung mga preacher ko lang sasabihin ko, para gumaan ang pakiramdam mo, umayos ang pakiramdam mo, para kang pumasok sa massage clinic. Iba po, therapy center. Therapeutic preaching ang gagawin sa'yo. Walang masama. Pero madalas puro therapeutic preaching ang ginagawa. Para sa gano'n, mawala yung pain natin, maalis yung pain natin. Wala naman po masama doon. Ano ba? School of Prosperity. Maraming ganyan church. At tinuturo paano pagpapalain, walang masama uli. Pero pag puro yun ang turo po ay deceive po yan. School of Science, Wonders, and Healing, wala rin masama. May healing po sa Bible. School of Science of Self-Esteem, yan na marami po. Pini-build up ang self-esteem mo, wala masama. Pero mas maganda, i-build up ang relationship mo sa Lord. Yun ang pinakadabi sa lahat. School of Political Science po yung iba. Yan po ginagawa ng iba. Imagine, preacher, yung politiko dapat po, kasi politiko sila, dapat yun ang sabihin nila. Pero ang preacher po, dapat hindi nakikialam pagdating po sa politika. Hindi nakikiside sa ganun, side sa ganito, kundi sabihin lang kung ano mabuti, ano sabihin sa politiko, kung ano maganda, kung ano mabuti, yun lang po. Pero sabihin natin na tayo po sumayad sa ganito, makipag-debate pa tayo, huwag nating gagawin po. Ibang state, iba po ang church. Magkaiba po yan. Iba naman ginagawa, that's entertainment ang church po. Yung may mga pastors, puro humors ang ginagawa, puro joke ang ginagawa, layasan yung church, pagka ganun po. Hindi po biro ang salita ng Lord. Konting humor, walang masama. Pero pag puro humor ang ginagawa, hindi na po yan ang truth. Now, where is the truth about the way of salvation? Yan ay importante sa lahat. Anong daan patungo sa langit? Because whether we like it or not, at the end of the road, tayong lahat po, dun patungo sa taas po, kung makakarating tayo doon. Sana po ang ating destinasyon, pag tayo namatay, pag ganon, hindi pag ganon. Pag ganon, alam na natin kung saan tayo pupunta po. Dapat pag ganon po tayo lahat. And that's a problem, my friend. Ang daming tao, busy ngayon. Kanya-kanyang direksyon, araw-araw may pupunta sa school, may pupunta sa opisina, may pupunta sa factory, may pupunta sa lahat. Iba't ibang pupuntahan po na may destination lahat. Pero hindi nila alam. At hindi sila sigurado sa kanilang destination pagkatapos mo ng buhay mo rito, which is a temporary life. Ang buhay natin dito po ay temporary lang po. Hindi po pang matagalan po. Temporary. Whether we like it or not, you're going to die, my friend. When? I do not know. Hindi natin alam. Only God knows kung kailan po ang takda po natin. But one thing is for sure, mamamatay ka, my friend, one day, maliban ma-rapture ka ng ating Lord. Kaya yung truth na yun, dapat alam natin. Where is the truth about the way of salvation? Asa na? Where is the truth about the Godhead? About the judgment of God?
ayaw talakayan ng mga preachers yan, marami sa mga preachers. Iniiwasan nila pag-judgment of God. Iniiwasan nila pagdating sa sin, pagdating sa kasalanan po. Pag ang church hindi na bumabanggit ng sin, hindi bumabanggit ng judgment of God because of sin, mali po ang church na yan. Layasan nyo agad. Hindi bumabanggit ng hell. Wala binabanggit kundi heaven. Ang hell hindi binabanggit po. Kanya nga tayo may church na ayaw natin ng hell. Kaya tayo may word of God na ayaw natin ng hell. Kaya dapat yung mga tao, i-guide po natin patungo sa langit, hindi patungo sa hell. Pero hindi nyo ma-guide pag hindi nyo binanggit ang hell, hindi nyo binanggit ang sin, hindi nyo binanggit ang judgment ng ating Lord. Kailangan natin doon po. And they are almost gone. Halos wala na po nagpipreach ng ganyan po. Sa ngayon, dami mga churches, lumilitaw sa ngayon po. Ang gagaling ng mga churches, mga preacher, mga eloquent talaga. Ang gagaling English talaga yan. Talagang fluent mag-English yan. Maayos talaga. Pero tignan mo ang doctrine. Pag-aralan mo ang doctrine. Tignan mo kung bumabanggit ng kasalanan. Tignan mo kung bumabanggit ng judgment of God and hell. Hindi bumabanggit. Puro the love of God, the care of God, the blessing of God. Puro yun ang sinasabi po. Wala masama, pero hindi pwedeng puro yan. Dahil ang mga tao kayong lahat na nandito po ay nasa accountability po ng mga nagsasalita dito sa pulpit. Kaya hindi pwede, hindi kayo i-guide. I-guide ko kayo. Medyo masakit pa kasi ibang preacher ayaw masaktan yung mga tao dahil iniisip nila baka yung tao umalis, baka hindi na bumalik. Wala na po tayo, wala kami mga pastor pakailan po doon. Dahil kayo hindi ko tupa kayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ang bahala po sa inyo. Ang importante kami, sabihin namin ang truth. But where is the truth? Nasaan na? 2 Timothy 4:2-4. Preach the word. Para nagmamadali si St. Paul. Hoy, Timothy, preach the word. Be ready. Ganyan yan, kung ibibigkas mo po yan, ganyan ang sinabi niya. Timothy, preach the word. Be ready. In season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with long suffering and teaching. Nagmamadali siya. Why? Next. Because for the time will come. But today, that time has come. When they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. Kung anong gusto nilang marinig, yun ang church na pupuntahan nila. Because they have itching ears. They will heap up for themselves teachers. Sila kukuha ng sarili nilang pastor ng teachers po, na yung pakikinggan nila, yung gusto po nila. Baligtad. Ang sabi ng Jeremiah 3:15, King James Version, I will give you pastors. Hindi sinabi you have to choose your own pastors. I will give you pastors. In the book of Ephesians chapter 4 verse 11, New Testament po ito. And some gave to be apostles, to be pastors. Binigay din as a gift ang pastor. Binigay, hindi pinili po. Bibigyan kayo ng pastor na para po sa inyo. Pero ngayon, hindi. Pilian ngayon. Ito gusto kong pastor. Okay ito, pogi ito, dito ako. Ito, galing mag-English ito, dito ako. Ito, ang sarap magsalita ito, malambot sa tenga, dito ako. Ganyan ngayon ang nangyayari. Next verse. For they will turn their ears away from the truth. Away from the truth. Aalis sila dito sa katotohanan and be turned aside to fables. 2 Thessalonians 2:3. Let no one deceive you. Huwag kayong magpadaya by any means. For that day, the day of the Lord, the coming of the Lord, the rapture day, will not come unless the falling away comes first. Apostasy. Yan po yung falling away. Pag-alis ng mga tao sa katotohanan. Pupunta kahit hindi katotohanan, basta doon siya giginhawa, doon siya pupunta. Panahon po ngayon ng ganyan. Mga brothers and sisters, pati kayo nanonood sa television, ganyan ngayon ang mga mananampalataya. Falling away first, and the man of sin, the Antichrist, is revealed, the son of perdition. Bago lumitaw ang Antichrist, magkakaroon ng falling away. Aalis sa katotohanan ng mga tao, hahanap kung saan sila conveniencing church or iglesia. James 5:19, NIV. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, ayan na po, unti-unti umaatras sa truth, umaatras sa katotohanan, unti-unti. Someone should bring that person back. Ibalik daw siya.
Next verse, 2 Timothy 2:18, ESV. They have abandoned the truth. They had abandoned the truth. Iniwanan nila ang katotohanan by claiming that the resurrection has already taken place, and so they destroy the faith of others. Sinira pati po ang kanila pong, yung ipananampalataya ng iba. And beware about deception. Mag-ingat po tayo. Why? Revelation 19:20. Then the beast, the Antichrist, malapit na po ito. It was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence. Next. By which he deceived those who received the mark of the beast. Pag ito dumating na po at malapit na po dumating. Ngayon nakikita nyo, meron mga, is it grocery? Tawag doon. Exclusive. Kailangan membership bago ka makabili. Pag hindi ka member, hindi ka makakabili. And time will come. Pag wala kang tatak, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbili. Darating na po sa ganyan. Napakalapit na po. Pinoporma na po yung ganyan set up dito sa world. At ang tatamaan ang economy at tatamaan mga Kristiyanong katulad po natin. And those who worship His image, these two were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. Impyerno lahat. Itong Antichrist at saka yung false prophet, impyerno po. Pati na-deceive. Pati po yung nadaya. Ba't ko sinabi? Revelation 14, 9-10. Then the third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image, and receives the mark on his forehead or on his hand, he himself, you not deceived, shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation, yung galit niya, and he shall be tormented with fire, brimstone, in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Eternal fire. Pag na-deceive po tayo, hindi lang yung nan-deceive, pati ikaw na na-deceive ay hell ang tuloy po natin. Those who receive the mark, what kind of mark? Meron po literal na mark, yung pong tinatawag na mark of the beast. Isa din, the mark of the beast, the name of the beast, or the number of the beast, 666. Alin sa tatlong yon, ang lalabas po, hindi natin alam. But for your information, deception, listen carefully. Deception is one of the spiritual marks of the beast. Pag kayo po ay na-deceive, marka po yan ng Antichrist. Dahil walang ginawa po yan mulat sa pulmula no, kundi dayain ang mga believers po para makuha kayo uli at mamali kayo. Kahit believers ka, pag deceive ka, alam ni Satan, hindi ka ligtas. The mark of deception, doctrine of salvation, number 1 yan. Yung mga doctrine na lahat pwede. Pwede lahat. Pwede uminom, pwede magsugal, pwede magano. May mga churches na ganyan. Pwede miniskirt, pwede lahat. Sige, okay, anything goes, pwede lahat. May ganyan church. Yan na po yung sinasabi ko sa inyo na penetrate ang church na yan pagkaganyan. Nung spirit of Antichrist na yun. Ibig sabihin, once you are deceived in doctrine, you receive the spiritual mark of the beast. Spiritually, para mong tinanggap ang mark of the beast. Kasi pag sinabing deception, that's the number 1 weapon of Satan. I-deceive po tayo. Actually, deception, maraming areas. Marami po. Deception sa opposite sex, deception sa business, deception sa money, deception mga kapatid dito sa doctrine, marami po. Pero yan, lahat ng deception na yan, iisa author. Si Satan, ang Antichrist, ang author. 2 Thessalonians 2:7. And the mystery of lawlessness is already at work. That was 2,000 years ago. Gumagana na yung spirit of Antichrist. Gumagana na sa mga tao. Kanya-kanyang kasama ang tao. Dahil doon sa spirit of lawlessness na yan, o ni Antichrist na yan, only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Tayo lang ang dahilan. Ang church, the Holy Ghost, ang church. Ang church na may Holy Spirit lang ang dahilan. Kung ba't hindi pa makalitaw po yan. Napipigilan po. Hindi pa pwede. Kailangan mag-rapture muna, kukunin muna tayo, at saka po lilitaw ang Antichrist. 1 John 2:18, sabi ni John, little children, it is the last hour.
2,000 years ago, last hour. Ano ngayon? Baka last seconds na lang. Di natin alam. Before the coming of the Lord. And as you have heard that the Antichrist is coming even now, during that time, many Antichrist have come by which we know that it is the last hour. Nung palang daw, marami naggawa ng Antichrist. Nakikita nyo yung nangyari dito sa India? Biglang minasa ka na, 5 tao, minasa yung mga tao. Pag hindi ka panalo, papatayin. Gawa po ng demonyo, hindi gawa ng tao yan. Yung lahat na nakikita yung patayan na brutal na patayan po, gawa ng demonyo yan. Hindi po. Hindi ng tao. Ini-inspire. Yung tao po ay ginagamit lang. Pero inspired ng devil po yan. Pagkaganyan. Sobrang cruel. Sobrang lupit ng tao ngayon. Iba pinatay na, tinatagtad pa mga kapatid, ilalagay sa refrigerator. Imagine, gawa ba ng tao yan? Gawa ng devil yan. Gawa ng devil po yan. At sana huwag tayong mahirades o tayong mahatak sa ganyan. Lalo na po, di ba naman sa mag-asawa? Iiwan yung asawa, iiwan yung anak, sasama sa iba. Hindi po sa Diyos yan. Sa devil po yan. Dalang pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Maliban, may mga lunya sa kanila, or sanctity of life. Yung babae binubugbog ng lalaki, pwede mo hiwalayan. Kaya lang, remarried, malabo po sa Bible. Medyo malabo po. Kaya sa parteng yan, in the book of Malachi, God said, I hate divorce. Ang sabi ng Lord, I'm sorry, yan ang totoo. Pero hindi ako dapat mag-sorry sa inyo na totoo. Ang sinasabi ko sa inyo. Yun ang sabi ng Lord. I hate divorce. Ayaw ng ating Lord. Ngayon, pinapasayata sa batas natin yan. Pasa yung divorce. Bahala sila. Basta sa atin po, yan ay stand po natin. Kung ang gusto ng Lord, yun ang gagawin. Kung yun ang gagawin natin. Kung ang ayaw ng Lord, yun ang hindi natin gagawin. Now, question. Medyo matigas ang topic natin, pero masarap, ano? Masarap ba? Okay, now. Kasi alam nyo, yung ganitong topic, sa ganito tayo maliligtas eh. Hindi kayo maliligtas doon. Mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mauunawaan ka. Okay, maganda lang pakiramdam yun. Pero hindi kayo liligtas doon. Ang magliligtas sa'yo, huwag mong gawin ito. Kundi impyerno ka. Huwag mong gagawin yan. Ayaw ng Diyos yan. Yun ang magliligtas sa'yo. But the question is this. How did the disciple stand in the truth? Paano sila tumayo sa truth? Paano? Ang tanong, paano? The disciples did not take a neutral stand. Walang neutral sa kanila. Pag ito totoo. Hindi pwede sa kanila medyo, konti lang naman ang diferensya ng doctrine. Pwede na, hindi pwede sa kanila yon. Ano lang, baptism lang problema, walang problema. Pares din yan. Jesus Christ din, pares din yan. Hindi ganun sila. Hindi sila mix-mix. Pag sinabing truth sa kanila, there is only one truth. Isa lang po ang katotohanan. Sa kanila, walang neutral. Hindi pwede neutral. Gusto ko, hindi, kakampi ko itong mali, kakampi ko itong tama, para walang away, kakampi ko lahat. Hindi pwede. Tumayo ka kung saan ka. Tumayo ka kung saan ka. Hindi pwedeng paganong-ganon tayo. Kailangan kung dito. Kung doon. Pag mali, doon ka sa mali. Pag sa tama, doon ka sa tama. Hindi mo pwede i-mix ang tama at mali. Bakit sila hindi nagiging neutral? Because they did not and they do not compromise the truth. Kung ano ang truth, yan ang tatayuan natin. Ganun sila. But unfortunately, nowadays, many Christians nowadays, natisod lang, sumama loob. Layas ko sa church na, lipat ako rito. Kung lumipat ka, alam mo, nagpapalit lang ng damit. Natisod lang, lilipat ka. Ibig sabihin, yung truth sa kanya, ang katapat, tisod lang ang katapat. Na-stumble lang, sumama lang loob, alis na agad. Oh. Don't you ever do that. Iba naman, ang init naman dito sa Cuneta. Punta ako sa mas malakas ang aircon. Dito church nila, total, pare-pares din lang niya. Doon sa comfort ako. Oh, you are not a real disciple of Christ.
Kasi pag tunay kang disciples, kahit namamawis ka na dyan, basta totoo ang pinakikinggan mo, doon ka. Relationship? Hindi kasi yung tatay ko nando doon eh. Nanay ko nando doon, kailan doon din kami lahat. Hindi ka na yan. Kahit nanay mo pa yan, tatay mo pa yan. Pag mali ang pinuntahan, diyan ka, dito ako. Gusto mo, dito ka. Pero kung diyan ka, hindi ako sasama sa'yo. Ganun sila tumayo sa truth. Sa money, hindi pwedeng bigyan yan. Kasi ibang church, ganyan po. Pag-aaralin yung anak, pag-aaralin yung matrikula ng anak, para magsimba ka lang sa kanila. Tapos ikaw magsisimba naman dahil wala kang pang-enroll, kaya ikaw magsisimba ka dahil doon. Huwag yung gawin. Hindi yun ang halaga ng truth. Hindi yun. Even mga utang na loob, dahil sa utang na loob, hindi, may utang na loob ako sa pastor na yan eh. May utang na loob ako doon sa tsahin ko, nandun sa kabilang church eh. Lilipat muna ako doon. Hindi pwede yan, my friend. Kahit ganong kalaki utang na loob mo, at yung iba dahil sa pride, lilipat, hindi po uubra. Hindi po uubra. Kaya ibig sabihin, kahit alin dyan, hindi po uubra. Kanya ang result, ano nangyayari pagka ganyan? 2 Corinthians 11:4. For if indeed the one coming proclaims another Jesus whom we did not proclaim, or you receive a different spirit whom you did not receive, or a different gospel which you did not accept, you are bearing with it well. Sa Tagalog. Sapagkat ang malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating sa inyo, kahit sino malugod yung tinatanggap, at nangangaral lang ibang Jesus kaysa sa pinangangaral namin. Iba na pinangangaral niyan kaysa pinangangaral dito, tanggap ka pa rin ng tanggap, sige pa rin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at ang aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Ang dali niyong ma-deceive. Yan ang ibig sabihin ni Paul. Napakadali. Bakit madaling madaya ang mananampalataya? Yan ang tanong. 2 Thessalonians 2, 9-11. The coming of the lawless one, Antichrist, is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteousness, unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Verse 11. Ano ginawa ng Lord? For this reason, ayaw nyo ng truth, God sent them strong delusion that they should believe the lie. Alam niyo, ginagawa ng Lord yan. Pag matigas ang ulo mo, kahit mali, para kang bulag, sunod ka ng sunod. Nangyayari po yan. Ito'y pasintabi lang po. Election, nangyayari yan. Alam na mali. Alam na yung tao yung ganon. Sige pa rin, boto pa rin ng boto yan. Bulag ka. Why? Sinasabihan ka na, ayaw mo makinig eh. Ano ang gawin ng Lord? Talagang pababayaan na niya. Sige, maniwala ka dyan. Paniniwalain ka talaga ng Lord doon sa mali. Oh, imagine that. Imagine that. Ang tindi nun. In other words, madali silang madaya because, ano yung sinabi ron? They don't love the truth. Hindi nila mahal ang truth. They just agree, accept, receive the truth, but they do not love the truth. Once you love something, you will not leave it. Hindi mo iiwanan. Pag mahal mo, hindi mo iiwanan. But instead, you will depend. You will embrace. You will stand for it, fight for it, no matter what. Paglalaban mo, because I love the truth. Paglalaban mo ang katotohanan. In other words, sa atin po pagkatotohanan, minamahal po ang katotohanan. Hindi nini-neglect, hindi ini-ignore. Tanungin kita, mahal mo asawa mo? Oo. Ni-neglect mo ba? Hindi. Gusto mo kung saan siya nandun ka rin. Kasama mong pirmi. Pag may umaagaw, ay, nakipagpapatayan ka halos para wag maagaw siya. Why? Mahal mo eh. Ganun ang truth. You have to love the truth that way. Ganun dapat ang pagmamahal sa truth. The question is, how did the disciples love the truth?
Paano nila minahal ang truth? Galatians 1:8-9. Even if we, kahit kami, or an angel from heaven, preach any other gospel, which is the way of salvation to you, than what we have preached to you, let him be accursed. Ibig sabihin ni Paul, pag may nagturo na ibang gospel sa inyo, way of salvation, sumpain daw ninyo. Yun ang sabi ni St. Paul, hindi ako nagsabi. Verse 9, inulit. As we have said before, so now, I say again, inuulit ko ulit, if anyone preaches another gospel to you than what you have received, let him be accursed. Sumpain daw ninyo, sabi ng Lord. And this is how Apostle Paul, the disciple of Christ, expressed his love and gave integrity to the truth. Ganun siya magbigay ng integrity sa truth. Ganun siya magmahal sa truth. Kahit sino, anyone, even celestial beings, angels, wala akong pakialam. Relatives mo yan, loved ones mo yan, friends mo yan, wala akong pakialam. Who share another gospel, a way of salvation, let him be or her a curse. Kahit sino pa siya, ganun siya umakap, ganun siya magmahal sa truth. For information, ito ba isang strong denunciation o pag-reject po at severity, yung bigat po ng pagbabago, pagpapalit ng mensahe ng gospel sa Old Testament. Ganyan po katindi. Alam niyo, pag sinabing curses, yung sumpa, are often invoked, yan po ay form of divine judgment. Deuteronomy 27, tsaka Deuteronomy 28. Apostle Paul used the word curse. Why? To reflect the seriousness of the offense. Para malaman nyo kung gaano ka-serious, gaano katindi yung doktrinang mali sa harapan ng ating Lord. And the potential spiritual harm caused by false teaching. Kung idudulot niya sa'yo, kanya ganun sila. Ibig sabihin, Paul didn't take doctrine, o hindi niya ginawa yung doctrine of salvation lightly. No. But seriously. Pagdating sa doctrine, serious po siya. And any offense against the truth, mainly the way of salvation, is a severe, a serious offense to the truth. Pag mali ang way of salvation, isang seryoso po yan, isa pong matindi na pagkakamali po na hindi dapat i-tolerate natin pong mga mananampalataya. That's why these phrases serve as a warning, not only to the Galatians at church, but also to all of us. Warning ng Lord, huwag po. Ang tanong, bakit ganon? What is the danger of false doctrine of salvation? Anong danger nito? Yan ang tanong. Galatians 4:13-16. You know, ito muna yung ista niya, ganito siya tumayo. Okay, listen carefully. You know that because of physical infirmity, di ba sinasabi kanya hindi physical infirmity, kundi para mga gawa ni Satan sa kanya, mga trials niya. Pero siya na nagsabi, physical infirmity meron si St. Paul. Kasi nung tawagin siya ng Lord, may sinag po, nabulag siya. Siguro nung pinag-pray siya ni Ananias, hindi siya masyado nakakita. Kaya physical infirmity, I preached the gospel to you at the first. Next. And my trial which was in my flesh, you did not despise or reject. Hindi niyo ako nireject sa kabila ng aking kahinaang ito, sa trial sa ito, sa aking physical defect. Receive me as an angel of God. Tinanggap niyo pa ako parang angel ng Panginoon. Even as Christ, Jesus, para ding Panginoon ang tinanggap ninyo. Next. What then was the blessing of you enjoyed? For I bear you witness that, if possible, you would have plucked out of your own eyes and given them to me. Imagine that. Yung mga taga-Galatians, Paul, may problema ka sa mata. Sige, bibigay ko yung mata ko para sa'yo. Ganun nila kamahal. At ganun yung utang na loob. At ganun yung favor na binigay nila kay Paul, binibigay kay Paul. Parang ang Lord ang tingin nila. Bibigay mata nila, alang-alang sa kanya. Pero ito sinabi niya, sumunod. Have I therefore become your enemy
because I tell you the truth. Ano ibig sabihin ni Paul? Kahit na binigyan niyo pa ako ng pabor, kahit na ako bigay niyo pa yung mata niyo sa akin, sasabihin ko sa inyo yung katotohanan. At kung ituring niyo akong kalaban, dahil sinabi ko katotohanan, wala akong magagawa. Kahit may favor pang nakuha ko sa iyo, dun pa rin ako sa katotohanan. Ganyan tumayo sa truth ang mga disciples. Hindi pag may utang na loob, imagine, bibigay nila yung mata sa akin. Pero ito masasaktan sila. Hindi ko nito turo sa kanila. Hindi ganun si Paul. Kahit ganong kalaki utang na loob dyan, itong truth ang sasabihin ko sa'yo. Ganyan din po sana tayo. Ganyan din po sana tayo. Tayo po ay huwag bibigay dahil lang sa may utang na loob po tayo. Huwag. Tumayo po tayo sa truth at gagabayan ka ng ating Panginoon. Now, what are the reasons and Paul stood in the truth? Anong dahilan? Ba't tumatayo sa pirmi sa katotohanan? Acts 20:29. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Pag alis ko grabe itong para mga lobo ito, sasakmalin kayo, puro malinturo bibigay sa inyo. Pag talikod ko yan ang bibigay sa inyo, nag-aalala siya. At alam niya, mapapahamak yung mga tupa. Ano pang dahilan? Acts 20:30, NLT. And then some men from your own group, mismo sa inyo, sa grupo ninyo, will rise up and distort the truth. May maghuhudas sa inyo. Maraming ganyan po. Akala nyo, hudasan po sa kumpanya lang. Ang hudasan doon lang sa politiko, hindi po. Pati sa church may hudasan. Kasama mo yan sa grupo. But will rise up, distort the truth. Yung tinuro mong truth, i-distort niyan in order to draw a following o follower. Makakuha siya ng mga followers. Ganun po ang ginagawa ng iba sa loob mismo ng church. Kaya please, listen carefully. Pag may kapatiran, and even pastor of To God Be the Glory Church, pastor mismo natin, extension pastors, pag nagturo na hindi tinuturo dito sa main church, ano sabi ni Paul? Sumpain daw ninyo. Huwag kayong makiisa, iwan ninyo, iwasan po ninyo. Romans 16, 17, 18, NLT. And now, I make one more appeal. Nag-a-appeal na naman siya. Isa na lang, isang appeal na lang. My dear brothers and sisters, watch out for people who cause divisions. Pag meron siya nyo gumagawa ng division, iwasan ninyo. Yan ang problema ng bansa natin. Kanya po tayo hindi umaasenso. Division ang bansa po natin. Imbis na magkaisa, isa na halal, o sige, maghintay na lang ako, mag-isa na lang ako sa'yo. Hindi ganun. Pabalatan mo ngayon niya para ikaw maubo talaga. Ito tayo ngayon. Ano nangyari sa Pilipinas? Ito. Why? Division, 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 division. Walang unity. Ayaw makipag-unite. Ito sabi ni Paul. Yung gumagawa ng division and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. Lumayo kayo sa kanila. Pag iba naturo niyan, lumayo kayo sa kanila. Kahit na pastor pa sa atin, lumayo kayo sa kanila. Hindi natin pwedeng pagtagalin pag gano'n sa church po natin. Verse 18, such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interests. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Kaya mag-aral kayo. Dahil pag wala kayong alam, i-deceive po kayo niyan. Sigurado yun. 2 John 1, 9, 11. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. Sabi ni St. John para kay Christ. Pag wala raw sa doctrine of Christ, wala raw ang God sa kanya. And he who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Pag nando sa doctrine ng Lord, tama ang doctrine, nasa iyo ang Father, nasa iyo ang Son. Di po magkaiba yan.
Ibig sabihin, sonship na dudumbo sa atin, yung kanyang pagiging tao, pagiging mediator between God and man, nasa atin po. And the one God, nasa atin din po. Pag tama ang doktrina. Pag mali, next. If anyone comes to you, does not bring this doctrine, the truth, do not receive him into your house, nor greet him. Pag mali daw doktrina, wag mo raw papunta sa wag mo raw batiin. Paano kung kaibigan ko? Sinabi ba dyan? Maliban na lang kung kaibigan mo, maliban kung kamag-anak mo, maliban kung ito'y tatay mo, nanay mo, wag daw eh. Lahat yan. Wala tayong magawa. Ganyang katindi ang isang disciple ng atin. Kanya hindi mo ma-deceive eh. Dogmatic sila. Pagdating sa paniniwala sa katotohanan, dogmatic niyayakap talaga na. They really love the truth. Well, sometimes, tatay mo, bad doktrina, tatay mo siguro, pero pagdating sa church, ay hiwalay kayo. Iba tayo, diyan ka, dito ako, wala akong magawa. Oh yes, kausapin kita, tatay kita. Nanay kita, kausapin kita, kapatid kita, kausapin kita. Pero pagdating sa church, ops, separation. Hiwalay po tayo. Niyayaya ko kayo rito, ayaw ninyo eh. Hindi ko kayo pwedeng pilitin. Kaya lang, hiwalay po. Wala tayong magawa. Pagdating ng linggo, hiwalay kayo. Yan ang truth. 11. For he who greets him, share his evil deeds. Pag daw binati mo yan, at sinamahan mo, para ka nakikiisa sa kanya. But the question is, what are the major reasons why the disciple stood firm in the truth? Pinaka-major reasons. John 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Maraming areas ang truth. Pero kung biblical, pag-uusapan sa context, pag-uusapan natin po, ang truth na sinasabi ng Lord na makakalaya ka from the truth. Free from what? Free to be free from condemnation, free from the judgment of God, free from destruction in hell. Yan yung burden ng mga disciples. Maging free sila doon sa mga burdens na yon. But then, pwede rin sabihin natin, pag nagsabi ka ng katotohanan, makakalaya ka. Marami sa atin po, may kasalanan ka. Kunyari sa partner mo o kanino man. Pero doon sinasabi ka, hindi ka malaya. Nag-iingat ka, pati sa kaibigan mo, may ginagawa ka hindi maganda, hindi mo masabi sa kanya, hindi ka malaya. Kaya parang aloof ka sa kanya, o kung hindi aloof, parang may dumidistansya ka, at parang siya open siya, wala siyang ginagawa sa'yo, ikaw may ginagawa ka, hindi mo sinasabi yung truth, yun ang mangyayari. Subukan mo, sabihin mo, lalaya ka. Pagka ganon, malaya ka. Pag sinabi mo, ang truth. Nakita nyo rin? Kasi bukas eleksyon, may mga kandidato rin. Madideserve mo na totoo sinasabi. Pag totoo sinasabi, malalaman, malaya kung magsalita. Talaga, hindi siya mayabang. Dahil alam mo, ginagawa niya talaga. Sana yun ang piliin ninyo. Madiscern ninyo kung sino yun. Nagsasalita ng ganun. Malaya, dahil wala siyang tinatago. Wala siyang iniisip na masamang gawin para sa bansa natin. Ganun ang dapat iboto po natin. Malaya, dahil walang ginagawang masama. Because they knew sa salvation that once you miss the truth about the way of salvation, surely you are bound to. At yan ay hindi alam ng maraming tao. Ang mga tao, busy sa ngayon. Every day in their lives, busy mga tao. Yung sinabi ko kanina, may papasok sa trabaho, may pasok sa opisina, sa factory, lahat busy yan. Hindi nila nakikita to. Sinabi ng Bible, when they say peace, then sudden destruction will come upon them. Peace yan, mamaya biglang destruction. Peace yan, mamaya biglang may namamatay. Bigla kamatayan. Kapag namatay ng bigla, hindi alam kung saan siya pupunta. Nagugulat na lang. Napunta siya sa ganun. Bakit ako nasa hell? Yan ang tanong, ba't ako punta sa hell? Hindi mo minahal ang truth. Hindi mo pinakinggan ang truth. Ang gusto mo, yung maluwag, yung makakagaan sa physical na katawan mo, hindi sa soul and spirit mo. Basically, pag nakikinig tayo ng Word of God, ang pinifeed sa atin po, hindi ang flesh. Ang pinifeed sa atin yung soul and spirit po natin.
Kasi sinabi ng Bible, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every words that proceeded out of the mouth of God. Diyan tayo nabubuhay po, hindi lang po sa tinapay na literal, sa Word of God para mabuhay ang spiritual po nating lahat. Second Thessalonians 2:10, and with all unrighteous deception among those who perish because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Ano ibig sabihin nun? The disciple loved the truth to the extent that they sacrificed their lives for the sake of Christ. Alam natin lahat yan. Maliban kay St. John, lahat sila pinatay. Si Peter, crucifixion, pati warik. Bartolomeo, alam ko yan siya, in-spear, sinibat, may pinana sa kanila. Si St. John, inihulog sa kumukulong langis. Nabuhay lang kasi binuhay ng Lord dahil gagawin pa yung revelation. Lahat sila namatay. And even the early church, mga members po, namatay po ng pagtatanggol at pagtatayo sa truth. Tumayo sila sa truth talaga. Hindi nila pinabayaan ng truth. Doon sila sa katoliko, kahit mamatay sila. Hebrew 11, may nilalagari sa kanila. Persecution, sige, deny mo siya, denounce mo si Jesus Christ, denounce mo yung faith mo. Ayaw nila. Lalagariin kita, lagariin mo na. Lagari. Tinanggap. Yuhulog kita sa mga leon, ando doon. Sige, denounce mo si Jesus Christ, denounce mo ang faith mo. Hindi nag-denounce. Why? Because they love the truth. Mahal nila. Katumbas ng buhay nila. And sometimes, nakakalungkot, saints, sa atin ang truth katumbas tisod. Imagine to. Ang katumbas sa malang na loob, pinagpapalit yung truth. Grabe. Whew! Sa kanila, ang truth katumbas ay buhay. Dapat kantahin mo yung kanta ni Pilita Corrales eh. Mahal kita, kapantay ay langit. Yun ang dapat sa truth natin po. Ganun natin dapat kamahal. Biro mo, gano'n yung langit. Walang sukat ang langit. Ang laki mo niyan. Ganun yung mahal. Ganun natin dapat mahal ang katotohanan. Why? Who is the truth? John 14:6. Jesus said, I am the way. I am the truth and the life. And no one comes to the Father except through me. Ayun. Kanya nila mahal si truth. Dahil si truth ay si Jesus Christ. Si truth. Meaning, once you love the truth, you love Jesus. And once you live the truth, you live Jesus. Pag minahal mo ang katotohanan, mahal mo si Jesus. Pag iniwan mo ang katotohanan, iniwan mo si Jesus. Pag pinagpalit mo ang truth, pinagpalit mo si Jesus. And what is the truth about Jesus Christ? John 1:14. John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Sino yung flesh? Si Jesus Christ. The Word and Jesus Christ are inseparable. Hindi nyo pwede paghiwalayin. Pag sinabing Jesus Christ and the Word of God, iisa po. Isa po sila. Pag sinabing truth, means Jesus. At pag sinabing Jesus means His Word. Ito mo. And always remember, dito ako magtatapos. Remember that nobody can revise, nobody can suppress, nobody can silence the truth. Wala po. Kahit ganyang karami na nagtatago ng truth ng mga preachers, may lalabas at may lalabas. Hindi lang ako, marami pang lalabas dyan. Isisigaw ang truth talaga. Why? Because Psalms 119:89 about the truth. Forever, O Lord, your word, the truth, is settled in heaven, standing firm and unchangeable. Yan ang truth. Hindi mo pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng alisin. Dahil settled na sa langit. Ang truth. Settled sa langit. Itong papel na akala mo bali walang libro, nakasettled lahat ito.
Sinabi rito, nakasettle po sa langit. And that's the reason why the disciples died brutally for the sake of truth, which means they died for Christ. Namatay sila alang-alang kay Jesus Christ. And how I wish, saints, sa inyo lahat, sana ganyan tayo humawak sa truth. Bilang disciple ng Lord, ganyan tayo humawak, ganyan tayo kumapit sa truth. No matter what. At sino tumitiso sa'yo? Hindi, dito ako sa truth. Ay, ito na mangyari, hindi, dito ako sa truth. Ganun dapat po. Ganun po dapat. Kung lilipat ka man, parehas dun sa atin. Ayan, pwede. Sige, yung doctrine dito parehas dun. Sige, lumipat ka, walang problema. Sige, gusto mo dyan, dyan ka. Basta parehas ng doctrine. Yan po, tandaan ninyo. Yung truth ang hahabulin po ninyo. Huwag yung aircon. Huwag po yung malambot na silya. Ang magliligtas sa'yo, si Jesus. Si Jesus Christ. Ang sabi ng Lord, be wise like a serpent. Maging wise po tayo sa lahat ng areas ng ating buhay. At ang isa sa pagiging wise, you must stand firm in the truth sa katotohanan. Okay, pray ng Diyos mga kapatid. Salamat po sa inyo lahat. At sasegue lang ako ng konti. Kilala nyo si Priscilla and Aquila. Si Priscilla ang babae, Aquila lalaki po. Alam niyo ba itong Priscilla na ito? Nakita si Apollo. Talagang eloquent din mag-preach. Sabi ng Bible, eloquent. Tsaka filled with the Holy Spirit. Kaya lang mali ang baptism niya, John the Baptist. Alam niyo ginawa ni Priscilla, hindi nakatiis. Lapit. Nilapitan sa kanya, niyaya sa gilid. Sinabi sa kanya, oy, itong baptism, tunggoy mo. Tinuruan. Ganyan ang mga matakilang nanay. Hindi makatiis pag mali yung sinasabi. Hindi. At yan din ang gusto ko linawin sa inyo, mga nanay. Hindi ko mo, anak mo, mahal mo. Anak mo, kaisa-isang anak ko lang ito. Kahit mali ginagawa, hindi bali na lang. Kasi kaisa-isang anak, mahal na mahal ko sa anak, huwag niyong gawin mga nanay. Ipapahamak ninyo ang inyong mga anak. Pag mali ang anak, mali. Kahit kaisa-isang anak mo, o kahit kalahati lang ang anak mo na yan, mali ka. Anak, mali ka. Sabihin po natin ang kanyang, yun ang mabait na nanay. Tapos bata, hindi ka namamalo, hindi ka mabait na nanay. Pag hindi ka nagdidisiplina sa bata, hindi ka mabait na nanay. Konsentidor kang nanay. At ipapahamak mo ang anak mo pagka ganyan. Ang nanay na matino, dinidisiplina ang kanyang anak. Maliit pa lang, dinidisiplina na, nilalapit na sa Diyos para paglaki niyan, wala kang sakit ng ulo. Dahil pag yan, pag umidad ng teenager yan, tsaka mo pala tutuwid, ikaw na tutuwid yan, hindi mo na maitutuwid yan. Ay, sinasabi ko sa inyo, bata pa, tuwid nyo na ang mga anak. And speaking of mother, sa inyo naman mga anak, sana magpatuwid kayo. Kasi walang nanay na mag-iisip na masama sa kanyang anak. Wala. Maliban na lang yung mga anak na, may mga nanay talaga na, hindi ko tatawagin nanay yun eh. Nanay ba, yung mga anak, sinusoga pa para maging prostitute yung anak niya. Hindi po nanay yun. Nanay din yun, pero demonyong nanay po yun. Yes, hindi sa Lord po yun. Ang matinong nanay po, mabuti ang sasabihin sa inyo. Mentras sinasaway ka ng nanay mo sa mga masasama, ibig sabihin mabuti nanay mo. Ibig sabihin mahal ka ng nanay mo, kanya ka sinasaway niya. Nakukuha niyo ba mga anak? Sana magpatuwid kayo mga anak. You know why? Ang target nitong Antichrist na ito, mga kabataan. Dahil alam ni Satan o Antichrist, madali kayo ma-deceive. Madali twist sa mind ninyo. Madali kayo daya. Mag-jeprok lang sa inyo, tangay na kayo eh. Kaya pakinggan nyo nanay ninyo. Dahil yan ang tunay na Hindi, kaibigan ko, mahal ko, kahit siya pumunta, sumasama ko. Hindi yan. Nanay mo pa rin ang pinaka-the best na kaibigan mo tsaka tatay mo. Nanay at tatay mo. The best na kaibigan mo. Yan ang hindi kayo iwanan. Mamamatayan alang-alang sa'yo ang nanay mo. Sa katunayan, nung pinanganak ka, nabingit ang buhay ng nanay mo.
Baka hindi alam kung paano manganak. Biro, yung hirap na din. Nakita yung ibang nanay, ayaw na mag-anak. Sa hirap. Ganun kahirap yung dinanas ng nanay mong binabastos mo. Ganun yan. Kaya please, ingat kayo, mga anak. Why? Ephesians 6. Kayo mga anak, honor your father and mother with a promise. Ano yun? Para humaba ang buhay ninyo. Ano ibig sabihin nun? Pag hindi mo in-honor and obey your parents, iigsi ang buhay mo, my friend. Iigsi. Diretso, sinabi ng Lord. Kaya pinakamaganda, lalo, iba sa atin kasi ganito eh. Pag Mother's Day, Mami, love kita, mahal, love kita. May mga bouquet pa, may bigay, flowers. Ito, Mami. Pagkatapos ng Mother's Day, wala na. Ordinary day. Anak, uwi ka na maaga. Oh! Yan na. Pira, may kailangan pati. Para akong bata, hindi na ako bata. Yan. Ganyan po, mga kabataan. Wag po. Alam nyo, hahaba lang tayo. Pero pinapaalala ng Lord po sa atin. Mga anak, wag sana Mother's Day lang. Wag lang po. You know why? Mabilis ang buhay ng tao. Hanggat buhay ngayon, pakita mo pagmamahal mo. Mahalaramdaman niya, makikita niya pagmamahal mo. Pagka ngayon. Ito, sasamantalahin ko na rin. Hindi lang sa mga anak, pati sa asawa. Hanggat buhay yan, mahalin ninyo. Yung asawa ko talagang minamahal ko na gusto yan. Naalala ko, pati kuko niya sa paa. Darling, umiitim yung kuko mo sa paa. Pag nagkakaganyan. Concern. Dinigay ng Lord, mahalin po natin. Wala tayong mga gwapo. Mahalin po natin. At maganda po sa loob ng bahay, nagmamahal ang lahat. At ang foundation ninyo, love sa loob ng bahay, maganda po. What is love? What is love? Baligtad rin ang tanong. What is God? 1 John 4:8, God is love. In other words, sino yung love? Ang God. Sino si God? Ang truth. Ano ibig sabihin nun? Pag may love sa loob ng bahay, nakatayo kayo sa truth. Sa katotohanan. Sa Diyos kayo nakatayo. Praise the Lord. Unang-una po sa lahat, salamat po sa ating Panginoon na muli tinuruan na naman niya po tayo na patuloy na tayuan po at mahalin po ang truth pagdating po sa gospel of salvation. Napakahalaga po niyan bilang disciples ng ating Panginoon. Tayo dapat dumidepensa na numero uno dumidepensa or unang-una na dumidepensa about the doctrine of the Godhead, the true way of salvation. Tayo mismo ang nangunguna sa pagpapahayag po tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So meanwhile, sa lahat naman po ng ating mga bisita na nandito, ganito po sa mga first-time viewers po, mapalad po kayo dahil ipinarinig po sa inyo ng ating Panginoon ang katotohanan na siya pong magpapalaya po sa inyo po mula po sa gapos ng problema. If ever there among you na talagang mabigat ang pinagdadaanan, kasalanan, or maling paniniwala, judgment, and destruction, ang importante po ay gawin po natin or gawin po ninyo unang-una yung hakbang sa pamamagitan po ng pag-agree, pagtanggap, at pagmamahal po sa katotohanan. And that is to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. So please listen to me. Pag sinabi natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malino nang sinabi ng talata that we are saved by grace through faith.
Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. Now it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Perhaps ang iba sa inyo, you're all familiar with this. Naniniwala kayo na siya'y namatay, nilibing at nabuhay na magbili sa ikatlong araw. Kaya lang po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, tapos na, wala nang tayong gagawin. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Ang gospel po ay sinusunod, hindi lang po basta pananampalataya or hindi lang po basta paniwalaan. Now, another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts, chapter 2, verse 38. Ang sabi dito, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. First, we are going to repent. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan ng mga nakalipas sa panahon, ang dami mong mali, ang bibigat na kasalanan na nagawa mo sa Panginoon. But for as long as andun po yung genuine repentance, dahil ang Panginoon po yan po, tinitignan yung ating pong taos-puso na pagsisisi. Hindi po yung nakaraan po natin. Hindi po yung mga kasalanan na nagawa natin, kundi yung taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sin for as long as there's that genuine repentance in your heart. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung first step. Now, the second step is we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And take note, yan pong tubig na yan ay nagsisimbolo po ng dugo po ng ating Panginoon that takes away the sins of the world. At tayo po, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong pangkakasalanan. Para po bang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating mong regeneration. Sa madali sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11. Kaya hindi po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na narito, ganyan po sa mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Minsan pinipilit natin magbago. 1, 2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito yung kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mga bisita na nandito, pwede po ba na habang kayo nakatayo, yukunin nyo yung mga ulo, pikit ninyo yung mata, and just kindly whisper a short prayer to the Lord, telling the Lord na, Lord, I'm sorry. Kung marami man ako nagawang kasalanan sa iyo, patawarin mo po ako. Just a short prayer to God. Believe me, my friend, papakinggan ka ng Panginoon. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko kung marami akong kapalpakan, marami akong kasalanan. Please forgive me. Just a short prayer. At habang nakayuko po inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? And please repeat after me with this prayer. Tayo po sa likod, tumayo po tayo lahat, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa mga bisita, ganyan sa mga first-time viewers po namin, please repeat after me with this prayer na habang binabanggit nyo ang panalangin ito, nandun yung taos-puso na tayo po nagsisisi, humihingi ng tawad sa ating Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan.
Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step po, on your right po, yung pong orange flag po, pwede po kayo sumunod dyan. At may share lang po sa inyo more in a detailed manner po. Sige po, praise God, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon din po sa mga first time viewers po natin, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba ng screen ninyo. Pwede kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise sa Facebook page po natin. Mag-message lang po kayo para masagot namin to give you further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Luz, for the message of salvation. Salamat din po sa ating Panginoon at sa ating beloved Bishop na patuloy po tayong tinuturuan ng salita ng Diyos. Ngayon po ay dadako po tayo sa offertory. Listen please. Sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 3. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Purihin po ang ating Diyos, yung pala pong pagbibigay natin na nakakukall up ng atensyon sa ating Panginoon sapagkat tinataas po ni Pablo ang mga taga-Macedonian. Bakit po niya tinataas? Kasi sabi, sa matindi nilang kahirapan, magalak pa rin silang tumutulong sa gawain ng Diyos. So, meaning to say, kahit pala minsan walang-wala tayo, kinakailangan nandun pa rin ang ating generosity sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. Tumayo po tayong lahat at magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Alright, yuko po natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat sa pag-aaral po namin, Lord, tungkol sa mga disciples, nakita namin, Lord, na mahal nila ang katotohanan at tumatayo sila sa katotohanan. Nawa ay maging tunay na disciples po kami, Lord, sapagkat alam namin na marami kaming ginagawa na lihis sa iyong dakilang kalooban. Kaya sa pakikinig namin, sa pag-aaral namin ng salita ng Diyos, sa pagbabasa namin, nalalaman namin kung ano ang tama at kung ano mali. Kung may maling daladalang ibang doktrina, Lord, hindi namin siya dapat papakitaan ng maayos, kundi hindi kami makikisama sa kanila. Kaya Lord God, napakagandang katuruan ang binigay mo po sa amin upang malayo po sa deception ng iyong mga anak. Salamat po o Diyos, tinataas po namin ang lahat ng iyong mga anak
anak na nandirito. Patuloy mo igawad ang iyong basbas, pagpalain mo mula ulo hanggang talampakan. Pagalingin mo ang lahat ng mga may sakit. Bigay ka ng solusyon sa lahat ng mga problema sa emosyon. Ganon din po sa lahat ng mga problema sa pananalapi. Ibigay mo sa lapi ang kanilang pangangailangan. And Lord God, pagpalain mo rin ang aming bansa sa darating na eleksyon. Bigyan mo kami ng maayos at mabubuting leaders. Ilayo mo rin po kami, Lord, sa mga gera, Lord, na naririnig namin na nakaamba sa mga iba't ibang bansa ay nangyayari na ito. Ilayo mo rin po kami at sinasaway po namin, Lord, ang anumang mga pestilences katulad ng lindol, katulad ng mga kung ano pa mang bagay na magpapahirap sa isang bansa. Kaya patuloy namin dinadalangin ng bansang ito, O Diyos, tinitiwala po namin sa iyong mapagpalang kamay. Lahat ng mga leaders, Lord, ay magkaroon ng pagkaunawa, pagkakilala sa inyo. Pagpalain mo rin ang gawain ng church na ito na walang tanging layunin, kundi makapagligtas ng kaluluwa at makapagpatibay ng kaluluwa ng iyong mga anak upang hindi pumadaya ng mga turo ng sanlibutan. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Pagpalain mo rin at basbasan ang lahat po na mga tumanggap sa harapan. Nawa po, hindi lang sila ngayon, kundi lagi-lagi na silang dumalo sa gawain mo. Basbasan mo rin ang lahat po ng naghandog sa iyo, Ama. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen or send us a message on our official Facebook page. We are excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Be part of a meaningful Sunday that will bring more passion into our hearts. Join our on-site worship service next Sunday at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. To all Extension Church pastors, get ready for the upcoming Pastors Conference, a special time of refreshing, equipping, and encouragement just for you. This is happening on May 19, Monday, 9 a.m. at NIA Convention Hall. Let's immerse in God's presence and be uplifted in the fellowship with our fellow servants in Christ as we gather for the Servants Force Workers Conference on May 20, Tuesday at Cuneta Astrodome. See you there. Be part of this month's ABC Reveal as we honor moms and lift our hearts to God together. Join us on May 28, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 900 pesos per head. Attention, 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. You can find us at the press room just beside the baptism area. We are open from 7:30 to 8:30 in the morning. Feel free to drop by, settle in, and make the most of your 1FC time. See you there! Catch IDO4 songs on various platforms. Via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, through Radio ni Juan program, Monday to Friday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m.
To tune in, just visit www.oneradio.com.ph or download the One Radio app. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio. Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. We are actively seeking those who can join the Comrades and Gideon teams. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now. Give me reason to smile.